Mga kabady, isa rin ba kayo sa mga namomroblema sa mabagal na internet? Huwag kayong mag-alala dahil sa video na to may tuturo ko sa inyong tricks or APN tricks para pabilisin ang inyong internet connection. So itong APN tricks na to is pwede sa lahat ng networks. And disclaimer lang mga kabady, may lilinawin lang ako. Yung mga nagko-comment na scam daw yung APN, simula pa nung mauso yung internet guys, may kasama na yung APN sa mga settings natin. And ginagawa lang natin is kino-customize lang natin yung APN para makahanap tayo ng babagay na APN sa area natin. So anyway, itong APN tricks nga na to is pwede sa Globe, TM, Sun, Token Text, Dito SIM at Gomo SIM. So kahit ano pa yung SIM na gagamitin nyo is po pwede to. Pero ang gagamitin ko ngayon is yung aking Gomo SIM. So kung interesado ka sa APN tricks na to, kunin mo na yung cellphone mo, hawakan mo na yung cellphone mo at ituturo ko na sa'yo kung paano. Ngayon mga kabady, ituturo ko na yung APN tricks na sinasabi ko sa inyo kanina. Itong APN tricks na gagawin natin is pwede sa lahat ng networks. Kahit ano pa yung SIM na gamitin nyo is pwede yan. As long as compatible yan sa area ninyo is gagana yan. So by the way, kung bagong pasok ka pa lang dito sa aking channel at kung gusto mo ng ganitong klase ng mga tricks, kagaya ng mga APN tricks, Android tricks, pakilike tong video, mag-subscribe ka dyan, at i-click mo yung notification bell para unang-una kang manonotify once na may bago akong upload ng mga video kagaya nito. Ngayon, proceed na tayo sa settings na sinasabi ko sa inyo. Okay. Ang unang-unang gagawin natin is pupunta tayo dito sa settings natin. Ayan. So, pag nandito na tayo sa settings, i-click na natin tong mobile networks. And then, from here, pipili tayo ng SIM na gagamitin natin, which is, ang gagamitin natin is yung aking Gomo SIM. Okay, so click natin tong SIM na gagamitin natin. Click natin tong access point names. So kapag naklik na natin yan, so as you can see, naka-default APN pa tayo dito. And para makagawa tayo ng bagong APN is i-click lang natin tong new APN dito sa baba. Ayan, click natin tong new APN. And from here, mag-e-edit na tayo dito guys. E-edit na natin yung access point teams natin. So unang-una, i-click lang natin itong name. Okay, so kapag naklik na natin yung name, so ang ilalagay natin dito is Geo space all space net space 5G. Ayan. So ulitin ko, ang ilalagay natin dito is Geo AllNet 5G. Ayan. So after natin mailagay yan is i-click na natin tong OK. Ayan. So i-click lang natin tong OK. And next step is punta tayo dito sa APN. So i-click lang natin tong APN. Ayan. So dito, ang ilalagay natin is Geo. Ayan, Geo Net 5G. Ayan. So ganito yung ilalagay nyo guys, Geo Net 5G. So once na may ilagay nyo na yan is i-click nyo na tong OK. And then dito sa proxy and port, wala na tayong ilalagay dyan. So proceed na tayo dito sa username. So sa username, ang ilalagay natin dito is Geo 5G. Ayan. So yan yung ilalagay natin dito guys, Geo 5G. So once na mailagay na natin yan is i-click na natin tong OK. And sa password, wala na tayong ilalagay. Ngayon, punta na tayo dito sa server. Ayan. So sa server, ang ilalagay natin dito is www.geo.com. Okay, so geo.com. Okay, so ulitin ko, ang ilalagay nyo sa server is www.geo.com. So after natin mailagay yan is click lang natin tong OK. Sa MMSC, wala na tayong ilalagay dito. Dito sa MMS proxy, wala na din. Sa MMS port, ayan, wala na din dito guys. And sa MCC, ayan, kung ano yung nakalagay dito, hayaan nyo lang siya na ganyan, huwag nyo nang gagalawin. And dito sa MNC, ganun din. So bago tayo mag-proceed sa next step natin guys, gusto ko lang linawin mga kabady, yung mga nagko-comment na iba-iba yung settings nila. So nakadepende kasi yan sa area mga kabady, kung ano yung area ninyo, kung ano yung nakalagay sa MCC, yun na yun guys, huwag nyo nang gagalawin, huwag nyo nang papalitan. Pati yung sa MNC natin guys, huwag nyo nang gagalawin yan. And yung mga nagko-comment naman do sa bearer natin guys, sa bearer is, ito, pakita ko sa inyo guys,
Dito sa mirror, ang nakalagay lang daw sa kanila is LTE, or yung iba naman na nagko-comment is hindi nila maklik. Hindi nila ma-check yung iba dito. So kung ano lang yung available na nakalagay sa mirror is yun lang yung i-click nyo guys. Okay? So halimbawa, LTE lang yung nakalagay sa inyo or unspecified. Yun lang muna yung ilagay nyo and itry nyo, testingin nyo kung gagana ba sa inyo. Okay, so ayun lang naman. Anyway, balik na tayo dito sa ating APN tricks. So next step nga natin is dito sa authentication type is wala na tayong gagalawin dito guys. Hayaan lang natin na naka-not set dyan. And dito sa APN type is wala na tayong ilalagay. Or pwede ka naman maglagay dito ng default. Ayan, default. Ayan, pwedeng default or pwedeng wala. Okay, so pwede natin tanggalin to. Okay, so ulitin ko, sa APN type is pwedeng default and pwedeng not set. Okay, so dito naman tayo sa APN protocol. Ang ilalagay natin dito is IPv4/IPv6. Ayan, so IPv4/IPv6. And dito sa APN roaming protocol is IPv4/IPv6 lang din. And dito sa bearer, ang ilalagay natin dito is unspecified lang. Okay, so i-check nyo lang yung unspecified or pwede nyo ilagay sa LTE. Depende sa compatibility sa area ninyo. Okay, so ulitin ko, pwedeng unspecified, pwedeng LTE. Okay, so once na ma-double check nyo na yan is punta na tayo dito sa more. So yung iba guys nagko-comment is wala daw ganito sa kanila, walang more. So sa ibang device is nakalagay dito sa bandang itaas, dito sa upper right corner. Okay, so nakadepende nga yan sa device guys. So iba-iba naman yung device na ginagamit natin. So alamin nyo na lang guys kung saan nyo makikita guys, ano. Kasi yung iba nagko-comment, dun daw sa last part, do sa pagsisave is hindi nila masundan kasi iba daw yung sa kanila. Sa akin kasi, ito yung nakalagay sa akin. So, ganito yung ginagawa ko. So, sa ibang device or sa ibang cellphone is iba naman yung sa kanila. So, kung ano yung nakalagay doon sa inyo is yun yung susundin nyo. So, hanapin nyo na lang kung paano siya may save, ano. Dito nga sa akin is nakalagay dito sa bandang ibaba, nakalagay dito sa more. So, kapag kinlik ko yan is nakalagay yung save. So, ikiklik ko lang yan. So, ayun. Nakagawa na tayo ng bagong APN guys, ano. So, ito, makikita nyo dito. Geo AllNet 5G. Ayan. Kung mapapansin nyo, hindi pa siya nakaset as default APN. So, ang nakaset pa dito na APN is yung default APN natin, guys, ng GOMO SIM. Okay. So, para ma-set natin as default APN yung ginawa natin na APN kanina, is kailangan natin i-click ito. Ayan. So, pag kinlik natin yan, automatic, yan na yung magra-run as default APN ng device natin or ng network natin. So ayan, nakagawa na tayo ng bagong APN at naiset na rin natin. So pwede na tayong mag-back and ang gagawin natin na susunod is mag-airplane mode tayo guys. Okay, so i-click lang natin tong airplane mode. So bilang tayo ng mga 5 to 10 seconds and then pwede na natin i-click ulit yan. So kaya tayo nag-airplane mode guys para ma-refresh yung signal natin para kumonect tayo sa panibago at mas malakas na signal. So ngayon proceed na tayo dito sa ating speed test. So i-click lang natin itong speed test guys. And titingnan natin kung ano yung makukuha natin na result dito. So yung iba guys is nagko-comment na dapat daw nag-i-speed test muna ako bago ko gumawa ng bagong APN. Kumbaga before and after. So kapag ginawa ko yun guys, hahaba lang yung video. So usually ang nakukuha ko lang naman na result dito sa default APN ng network ko is around 25 to 30 Mbps. Okay? Ayun. So yun yung nakukuha ko lagi na result dito. So hindi ko na pinapakita kasi hahaba lang yung video guys. So ngayon i-click na natin tong go para malaman natin kung ano yung makukuha natin na resulta dito, no? Okay, so click natin yung go. And then hintayin lang natin lumabas yung results. So as you can see, ang baba ng ping natin, 11 ms lang, no? And then yung jitter natin is 1 ms. Ayan. So sa download speed naman natin, walang masyadong pinagbago. 35.8 Mbps. So usually nga ang nakukuha ko dito is 25, mga 20, around 20 to 30 Mbps. So ngayon is medyo tumaas siya ng konti. And sa upload speed naman natin is 34.0 Mbps. So yung upload speed natin ang tumaas. Naging 34 siya. So usually nasa around 10 to 15 Mbps lang yung upload speed na nakukuha ko doon sa default APN ng network ko. Okay? So ano masasabi nyo dito sa ginawa ko na APN guys? For me, maganda na yung nakuha ko na results dito.
hindi man ganun kalaki yung itinaas nung download speed pero bumawi naman doon sa upload speed, sa jitter at doon sa ping. Sa mga nagtatanong guys, ano ba ang epekto kapag mababa ang ping at yung jitter? So ang ping kapag mababa yan, meaning wala masyadong lag. Okay, so nababawasan yung lag natin. Especially kapag naglalaro tayo ng mga online games, ng mga mobile games guys. Kagaya ng Mobile Legends, Call of Duty. Di ba may nakalagay doon guys na MS? Kapag mataas yung MS doon or yung ping is naglalag na yung laro natin. Okay? So, yun yung kagandahan kapag mababa yung ping. So, dito naman sa nakuha natin na results is mababa naman yung ping. So, makakasiguro tayo na walang masyadong lag kapag naglalaro tayo or kapag nagbabrowse tayo sa Facebook, sa YouTube, sa Google, or kahit anong browser na binabrowse natin. So, yun lang naman mga kabady. I hope na nakatulong tong video na to sa inyo. And kung sakaling natulungan kayo nito is paki-like yung video, paki-subscribe yung channel natin, and i-share nyo sa mga kakilala nyo na namomroblema din sa mabagal na internet. And kung umabot kayo sa part ng video na to, i-comment nyo kung saan area kayo, and kung gumana sa inyo, paki-comment na rin. And yun lang muna mga kabady, maraming salamat sa inyo. And kita-kits tayo sa susunod na APN tricks natin guys. So muli, ito po si Tricks Buddy PH. Tandaan, daig ng taong matanong, ang taong nagmamarunong. God bless po sa lahat. Yun lang. Salamat.